Hello guys, i-share ko sa inyo yung aking tinanim na pineapple. Ayan o, umabot siya ng 6 years kasi nasa paso lang siya. Ngayon, kikita nyo naman, hinog na diba? Yan, dilaw na yan. Pinitas ko siya kanina kasi ang bango-bango na niya. As in, ang bango-bango na talaga. Nisip ko kasi baka kasi mabulok doon sa puno. Kaya, pinitas ko na. Ipakita ko sa inyo yung puno niya. Nandito yung puno niya. Hindi ko na ito yung puno niya. Ayan. Yan. Binidyoran ko na rin yan. O, binidyoran ko na rin. Ayan ang puno niya. Tapos, bukas ko pa siya or pag may time na, pag may time na ako, saka ko siya tatanggalin yung puno niya. Kay busy ako ngayon. Ang dami kong pinalansya. Ayan. Yan mga nilaban ko. Yan, tsaka nasa basket. Marami pa akong plansyahin kaya busy pa ako. Wala pa akong time. Tapos, yan, pinakita ko sa inyo yung aking tanim na pinya. Imagine niyo sa 6 years. Sa 6 years, ilalagay ko yung pinya dito. Sa 6 years na nandito ako, na nahinuhian within 6 years, tapos bali mabot na sa street 11 years ako dito. So 6 years yung pinya. Tapos sa 6 years na pinya na naghihintay ako, sana mayaman na ako noon. Diba? Sana mayaman na ako noon kasi sa 2 taon ko siguro dito. Sa 2 taon, million na diba? Million na yung pira kong tutuusin kung para sa sarili ko lang. Sa sahod ko lang yun. Sa 2 taon, million na, di ba? So, yung pinya na yun, 6 years. So, sabihin na lang natin, 6 years, tas millions. 3 milyon. Halimbawa. Kahit 1 milyon na lang sana, mayroon na sana ako. Ngayon. Kaso nga. Diba? Wala nga ang savings. Yung bahay ko, nabili ko siya 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. 8 years na. Kasi nirenovate ko siya 2 beses ko siya pinarenovate eh. Tapos, hindi pa rin tapos yung bahay ko kasi ako lang naman gumagalaw sa bahay. Tapos yung bahay ko, wala, di pa rin tapos. Wala pang mga kwartos taas. Sa baba, ngayon ginagawa mag-tiles. Yeah. Dito na ako tumanda guys sa Singapore. Oo, totoo yan kasi pumunta ako rito. Ang edad ko 27 lang eh. 2007. Ngayon, ilang taon na ako? Diba? 27 ang edad ko. Tapos 44 na ako. Ilang taon na? Ay. Sorry. Nandito ko sa kanila. Isang amo lang yan. Dito lang yan sa bahay na yan. 2007 hanggang ngayon. Tapos, tutusin, may sasakyan na ako. Maganda na yung bahay ko. Sus, yung bahay ko ngayon. Kasi marami akong kinagastusan, pamilya. Isa lang naman ang anak ko eh. Diba? Tutusin. Hindi sa sinasabi na dapat marunong ka magtira sa sarili mo. Kahit, madali lang sabihin yun. Yung iba, kasi yung iba, syempre, hindi talaga gumagastos. Pero,
Ako, hindi rin matiis eh. Pag may tinatabi ka, dito mayroon na naman problema darating, mayroon na naman bayaran na, lalo sa bahay ko. So, isa lang anak ko. Maliit pa. Elementary pa lang. Tapos, yun, lahat sa akin. Walang ulam, lahat yan. Lahat yan. Mabills, gas, mabigas, bahay ko pa inaayos, maprobinsya pa. Oo. Hindi ko lang, sinire ko lang yan sa video ngayon, pero yun ang totoo eh, kasi nakaka-stress na, minsan nakaka-depress na, di ba? Kayod ka ng kayod, tapos, di, sarili mo na, hindi mo na mga maayos eh. Kayod ka ng kayod, tapos yung mga nakatira sa bahay eh. Di ba? Tapos, paano matatapos yung bahay mo kung mayroon taong tumutulong sa'yo? Di, kahit pa paano, makakalis doon sa gastusin mo, di ba? Wala naman. Ako lahat, nagpapaaral. Yan. Yung tatay ng anak ko, useless. Wala naman itutulong. Tatrabaho naman, wala nangyayari. Hindi ko naman inaasahan yun. Kasi kung maasa ako, walang sarili nga, di mapakain eh. Di ba? Malas ka. Parang hindi, parang nasasabi ko sa sarili ko na parang malas naman. Hindi ka man lang nakahanap ng taong nakakatulong sa'yo. Ganun. Kaya ako nasasabi kasi, ang haba pa ng hakbangin ng anak ko, elementary pa lang, first year high school, di ba? Yung isa lang, ilang hakbang pa siya, magkakalis, imposible. Posible naman di mo pag-aralin yan, di ba? Hayaan mo lang na hindi siya makapagtapos ng trabaho ng ng pag-aaral. Siya rin ang kawawa kung hindi mo pag-aralin, di ba? Kaya, maawa ka rin. Eh, ako lang naman nangarap eh. Lahat naman talaga. Kasi, hindi ko naman sinasabi na gano'n, manumbat sa ganyan. Hindi naman ako manumbat. Yung akin lang ba, parang pagod na ilang taon, biruin mo. Sabi ko, 2007 until now. Wala pa akong, yung bahay ko, na investment ko, di pa natatapos eh. Tutusin, investment ko yung bahay sa tagal ng panahon. Yan. Pero minsan nakakapagod na rin, parang gusto mong sumuko na, gusto mong magpurgod na, gusto mong magtinda ng tuyo ng negosyo para sa sarili mo. Hindi magawa eh. Kasi, yes, di ba? Pag nasa Pilipinas ka, magnegosyo ka man, nandoon lahat kukunin. Yung pagkain, mga bills, ilaw, internet, lahat, eskwelahan. Tapos yung negosyo mo, ilan lang ang tubo, tapos may katuwang ka man, sasahuran mo pa. Ikaw lang gumagawa nun. Para sa akin, ako lang gagawa nun. Kasi wala naman akong nakikita ng tumutulong sa akin. Kaya nasasabi ko sa sarili yun, na kung ako nasa finance, kaya anong gagawin ko doon? Diba? Magtinda man ako, punuin ko man ng paninda yung bahay ko. Sapat ba yung tubo doon sa mga bills? Ang bills ng kuryente, 1719. Tapos yung internet pa, buwan-buwan 1.5. Tapos yung eskwelahan pa, aral pa, kakainin pa. Ang hirap ng buhay. Kaya, bakit kaya ganun? Meron naman mga ganun na tumutulong sa'yo, nakahanap ng lalaking may trabaho para sa'yo, yung tumutulong, yung hindi ikaw yung namumroblema. Pero para sa akin, ako yung nagpo-problema eh, kasi sa akin lahat eh. Mabahay, malahat talaga. Ha? Kaya sabi ko lahat. Kaya, may karapatan din akong magalit
Manirmon. Dahil, hindi naman biro na yung tatrabaho ka dito ng ilang taon tapos wala naman nangyayari, di ba? Kasi iniintindi mo yung mga gastos niya sa Pinas. Kasi wala naman ibang gagastos niya kundi din lahat. Kaya ang hirap. Kaya mas gusto kong kaya ko naman mag-isa lang eh. Yung ako lang, yan ako, kaya ko naman buhayin eh. Kahit wala sila. Kaya ko yun. Lumaki nga yun. Iniwan ko nga 1 taon mahigit. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Akin lahat yun, naggagatas hanggang ngayon. Nagatas siya hanggang 7 years old, nagdiaper. Akin lahat. Kaya, swerte ng lalaki, makakahanap ng babaeng ganun. Malas din ng babae, makakahanap ng lalaki, tamad. Walang ano sa sarili. Yan, yun. Diba? Ang hirap. Kasi, OFW ako eh. Kaya, hindi lang ako, marami. Kaya sinasabi nila. Yung mga OFW, lahat yan. Hindi naman lahat. Kasi hindi naman lahat ng OFW ganitong trabaho nasa loob ng bahay. Diba? Yung iba, magaganda naman ang trabaho sa labas. Pero OFW din tawag doon. Pero hindi naman yan sila. Siyempre, nag-uupa sila ng bahay. Bibili sila ng sarili ng pagkain. Ganun talaga. Yung mga nagtatrabaho naman sa bahay, siyempre, libre na ng pagkain yun. Kasi, hindi ko sa bahay. Yung sahod mo buo na yun. Kaya, hindi lahat ng OFW masama yung ng amo. Hindi ah. Dito sa akin, imagine mo, 2007 nandito ako hanggang ngayon, ang taon na ngayon. Pero yearly naman ako nauwi. Ngayon, nakapokus na ako sa bahay ko kasi namatay na yung nanay ko. Hindi na ako magsusuporta. Wala na ako sinusuportahan kasi patay na ang nanay ko. Hindi lang, nakapokus na lang ako sa bahay ko kasi niisip ko rin na sana matapos din kasi ako din naman ang papahirap eh. Wala naman ibang magpapatapos niya kundi ako din. Yeah. Nakakapagod din. Parang ikaw halig lahat. Diba? So, yun lang guys sa aking video. Nag-share lang ako na napapagod talaga ako kasi ngayon talaga gutom na talaga. Bumili lang ako ng pagkain sa 7-Eleven kasi gugutom na ako. Tapos nanginginig na yung tuhod ko. Ang dami ko kasi pinalansya yan. Tapos, ang dami kong pinalansya, nangangatog na yung tuhod ko. Tapos, wala naman ako may iisip na kakainin, kundi noodles lang. Kung magluto man akong kanin, wala naman ulam, wala naman itlog. Kasi hindi pa naman pumunta sa palengke yung amo ko. Ngayon, ang ginawa ko, lumabas ako punta ko 7-Eleven, bumili ako ng pagkain 7-Eleven at ininit ko na lang. Yun, nakasulbar na ako sa gutom. So, yun lang ang aking video. Thank you. Sana, supportan nyo naman ako sa aking channel para naman tumastas yung aking subscriber. 700 plus pa lang. Tapos yung aking views, kukunti pa lang. Sa reels ako ng YouTube, mataas. Yung mga pinupost ko doon, mataas yun. Yun sa long video, hindi. Kasi kukunti pa lang naman yung followers ko. So, ayan lang guys. Bye-bye. Thank you. Nakipag-share ako sa inyo ng aking, nasa isip ko lang yun. So, ayan guys. Thank you.